mag-screenshot naman tayo ng madamdamin nating contractor. So, yung una, kailangan ng NBI niya kasi nga, wala siyang NBI, barangay clearance lang. So, gumawa na lang ako ng waiver doon sa office para makapasok siya at gumawa sa akin. Kaya pala nung inaayos ko yung mga papers niya, na-warningan na ako ng mga taga doon, taga-office, kung sure na daw ba ako sa contractor ko. Isang overthinking na naman yun. So, tapos, nakausap ko pa yung homeowners na recommend. So, para hindi ako siguro mag-isip na masama, mapanatag, sabi niya, puntahan daw namin pag gumawa ng kalokohan sa bahay nila kasi kapitbahay nga nila. Doon pa lang sa usapan, nagagawa siya, humingi siya ng pasensya sa akin at nag-request siya na kung pwede daw sa linggo na lang kasi hindi pa siya tapos. So, pumayag ako. Ngayon, yung nagbayad ako sa kanya, nilagyan niya ng skeleton, diba? Binayaran ko siya. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Nasira daw ang motor niya. Ayan. Kung ano-ano yung mga reason nito eh. So, feeling ko, hindi siya yung nagsasalita, kundi asawa niya. Kaya, sa mga ganito, wag sana sumasama yung mga matatalak na babae. Ang dami sinasabi. So, ayan. Tapos, pangalawa, kinabukasan, NBI naman ang inasikaso ni Dudong. Okay. So, dahil humingi kami ng NBI, okay. Tapos, ito, medyo kabado na ako, kaya sinasabi ko na to. Medyo alanganin na talaga. Nararamdaman ko talaga. Tapos, ayan, ang dami sinasabi. Basta yung mga ganyan na maraming sinasabi, wag kayo magtitiwala. Yung mga ganyan na, tapos tiwalaan nyo kami, ganito, ganyan. Tapos, ayan, nag-update pa sila. Makita ako sa post kasi nga in-stalk ko siya kung talagang legit ba yung Facebook niya. Nakita ko, wala naman mga gawa. Tapos, nag-post, nag-looking for motor, 10K ang budget. O, ayan na, yun yung 10K. So, sabi ko, wala na. Ang nakakainis dito kasi, nagpaasa na. Sayang yung oras talaga na nagugol at nagantay. Ayun, Diyos ko, dami sinasabi ng asawa niya dyan. So, asawa niya yan, hindi siya yan. Kasi alam mo na mga lalaki, diba? Pero siguro sila. Ayan, so yan, nagtatanong ako, update ako ng date kasi nga may CCTV ako nilagay doon. Yung CCTV kasi nakmo-monitor ko kung may pumapasok. So yung CCTV naman is hindi naman yun para sa kanya, kundi para sa outsider dahil nga may mga materials. Yan, tignan mo, bastos na siya magsalita. May CCTV pala kayo, ganun ganyan. Humingi ako ng picture kasi sa taas hindi ko nilagay yung CCTV. Kasi kung gusto kong in-monitor sila, sa taas ko ilalagay. Pero hindi nga, kasi nga, dahil nga mga ganung uri na tao, medyo sensitive yan sila. Kaya dapat hindi iingatan mo yung mga salita mo sa kanila, diba? Tapos sila may hawak ng you know what, alam mo, so, ayan nga, medyo okay pa nga yung sinasabi ko. Talagang, kinalma ko talaga yung sarili ko dyan. Kasi talagang halata na talaga na nagre-reason. Feeling ko ito, may ginagawa pa. Kaya, ang ginagawa niya pala sa pagka-check ko doon sa CCTV, pupunta lang siya doon, 1 to 3 hours, tapos, nagpapatugtog lang sila ng malakas. Tapos, yun na yun, tapos na. Ganun ang ginagawa nila. Parang naging pahingahan nila yung bahay namin doon. Ay, nako. Tapos dito ko na-detect kasi nga nangailangan sila ng another material. So, nagpa-order ako niyan sa binayaran ko online, tapos pinapick up ko kay kuya ang driver dyan, yan. Ayan, na-isend niya sa akin yan na walang gumagawa sa bahay namin. So, ganun siya katindi. As in, nakakainis yung mga araw na yan. So, yung nalaman niya na papunta na kami by Monday. Ngayon, minadali na nila. Para kasi, sabi pa nila, baba na daw sila. So, kailangan ko na daw bumili ng tiles at saka material sa baba. Ayun ang sinabi niya. Kasi, magbabalak na naman siguro kumuha ng, payment. Ay, nako, talaga. Ang sakit sa ulo talaga nito. At tapos, ayun, about sa susi. Grabe ang ginawa niya dyan sa susi. Sabi niya, low quality daw. Ngayon, pinapalagay ko yung high quality na doorknob. Hindi naman pala niya kaya, i-insultihin niya pa yung nilagay doon na doorknob na mumurahin. Tapos, hindi mo naman pala kaya ilagay yung medyo mamahalin na, kuya. Dami mo sinasabi. Ay, nako. Grabe. Ayan niya yun, Hindi niya kaya ilagay yan. Ang dami. Kailangan ang nakakulagay pa niyan. Marami nag-try ilagay yan. Ang nakalagay pa niyan, yung pinaka-last na. Okay, so ayan na siya. Dami niya nang sinasabi. Kailangan na naman niya mga materialis.
Ayan na yung pag-ano namin. Tignan mo kadumi, ang dukyot-dukyot. Grabe, ang dami niyang sinayang na materialis namin. Sobra. Eto siguro sa next na lang to kasi sobrang tapos na tong ano na to, video na to. Ayan yung pagpunta namin, pagka-check ko. Ay, grabe. Yung pagbungad pa lang sa akin, kadugyot-dugyot, ang dungis-dungis lahat ng mga ano ko. Ayan. Ayan yun. Sabi niya tapos na. Ayan, tignan nyo. O, yung mga hardiplex ko, basag-basag. Yan, tignan nyo yan. Nakakainis, 'di ba? Yan, hindi ko pa na-appreciate yan. Nakakala ko okay na kasi hindi ko pa yan nakita. Parang hindi ko pa siya na-appreciate. Parang feeling ko, okay na, nalagyan na nila ng division, nalagyan na ng kisam. Ganun pa ako sa isip ko, Buti, nagpunta dito yung kuya ko. Then, sabi doon ng driver na kasama namin, kasi isa pa yun, gustong gumawa dyan sa bahay namin. Sabi niya, hindi daw maganda ang pagkakagawa. Tapos, tingnan yung ginawa niya dyan,